Good day everyone! Today magkwentuhan tayo at pag-usapan natin yung isa sa pinaka-classic na revenge stories. This is entitled The Count of Monte Cristo by Alexander Dumas. Ready na ba kayo? Tara, simulan natin. So, ang story ay nagsimula kay Edmond Dantes, isang batang sailor na sobrang hardworking at honest. Binigyan siya ng promotion as captain ng kanilang ship at na-engage siya kay Mercedes, ang kanyang fiancé. Pero may mga naiinggit sa kanya dahil sa kanyang mga blessings na natatanggap. Kasama dito si Ferdinand na gusto rin si Mercedes, si Danglars na naiinggit sa promotion niya at si Caderousse, ang kanyang kapitbahay na may pagka-inggitero. Dahil dito, gumawa sila ng plano para ipahamak si Edmond. They falsely accused him for being a traitor at nagpadala ng liham na nagsasabing involved siya sa isang conspiracy laban sa king. Kaya naman si Edmond ay tinapon sa Chateau d'If, isa sa pinaka-strict at isolated na prison. Doon, he spent years wondering kung bakit ganito ang nangyari sa kanya at nawala na siya ng pag-asa. Pero, he meets another prisoner, si Ave Faria, na naging mentor niya. Tinuruan siya nito ng iba't ibang kaalaman at sinabi rin nito ang tungkol sa isang hidden treasure sa Monte Cristo. Eventually, nakatakas si Edmond at natagpuan niya ang hidden treasure. Ngayon, sobrang yaman na niya and he rebrands himself as the Count of Monte Cristo. Using his wealth and power, bumalik siya sa society at nagplano ng revenge laban sa mga nagtraidor sa kanya. Isa-isa niyang binuwag ang buhay ni Ferdinand, Danglars at Villefort. At nakita niyang bumagsak ang kanilang mga buhay gaya ng ginawa nila sa kanya noon. Pero habang natutupad ang revenge niya, nare-realize ni Edmond na hindi matatapos sa revenge ang lahat ng bagay. May mga natutunan siya na mahalagang lesson tungkol sa forgiveness, redemption, at ang tunay na halaga ng buhay. Sa huli, si Edmond, kahit nakuha niya ang revenge niya, nakita niyang mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa galit. The Count of Monte Cristo is not just a story of revenge. It is also learning to forgive and moving on. So there you have it, ang kwento ng The Count of Monte Cristo. Isang kwento ng betrayal, revenge, at redemption. Kung gusto niyo ng mga ganitong kwento, please like, share, and subscribe. And if you have questions, just leave it in the comment section. So dito na lang muna. Always remember, take it easy, buddy.